Grabe no, nakaka-interest talaga magbasa ng mga Greek mythology. Lalo na yung favorite na favorite ko na Titans, the first ruler of the world. Dati kasi, or ang pangalan ng Mother Earth ay Gaia, at ang ruler of the world ay si Uranus. So, silang dalawa, nagkaroon sila ng 3 anak. Yung una, yung Titans, yung pangalawa, yung Cyclops, at yung pangatlo ay yung Heratoncheires. Syempre, kung titignan ninyo, sa 3 yon, sino yung pinaka-perfect or yung parang sa tingin nyo hindi nyo ikakahiya? Ang pinaka-perfect sa 3 yon ay yung Titans. Kaya, yun lang yung pinayagan ni Uranus na magstay sa outside world or sa mundo. Ngayon, syempre, yung dalawa, tinago niya kasi natatakot siya sa dalawang to. Ano may itsura nung dalawa na to? Yung Cyclops kasi, yun yung meron lang siyang isang mata sa noon niya. And yung Heratoncheires naman, marami siyang ulo at marami din siyang kamay. Kaya, kinakatakutan siya or natatakot yung tatay niya or nahihiya siyang ipakilala sa iba. Ngayon, syempre, hindi naman matiis ng nanay na makitang ganun yung anak niya, itinatago na lang. So, ang ginawa niya, nakiusap siya sa anak niya na si Cronus na patayin yung kanyang tatay para maging malaya na yung magkapatid or yung dalawang magkapatid. Ngayon, pagkatapos nung pangyayari na yon, syempre, nanalo si Cronus na napatay niya yung tatay niya. Ngayon, merong propesiya na nagsasabi na gagawin daw nung anak ni Cronus or nung magiging anak ni Cronus yung ginawa niya dun sa tatay niya, which is yung papatayin siya at papalitan siya sa trono. Syempre, kung ako si Cronus, mababahala ako. Ayoko din kasi na yung ginawa ko sa tatay ko ay gagawin din sa akin ng magiging anak ko. Yun yung naramdaman niya. Kaya ang ginawa niya, yung anak nila ni Rhea ay kinain niya. Tuwing magkakaroon sila ng anak or ipapanganak yung anak niya, kakainin niya ng buo. Syempre, dahil ang mga Olympian gods or gods and goddesses ay immortal, hindi sila namamatay. Ibig sabihin, pag kinain sila ni Cronus, nagiging or natatrap lang sila sa loob pero hindi sila patay. Ngayon, syempre, as a nanay, hindi mo naman matitiis yung anak mo na ganun. Kaya ang ginawa niya sa youngest child niya, which is si Zeus, ay pinalitan niya ng bato at pinamukha niyang baby yung binigay niya or inabot niya kay Cronus. Nung kinain ni Cronus yung bato, hindi naman siya nagduda na hindi niya pala alam yun. At syempre, nagsimula siyang palakihin sa isang kuweba si Zeus. Habang lumalaki, kapag daw umiiyak si Zeus, yung mga metos ata yun or basta nagpapanggap sila na nagwawagayway or naglalaban, tumutunog yung espada nila para hindi nila mahalata or hindi mahalata ni Cronus na anak niya pala yun. Nung lumaki si Zeus, nung lumaki na siya, ay kinalaban niya yung tatay niya. Pinainom niya yun ng poison. Yung poison na yun, ang dahilan kaya nailuwa ni Cronus yung mga kapatid niya. Ngayon, nung niluluwanan niya yung mga kapatid niya, niluluwanan ni Cronus yung mga kapatid niya, malalaki na sila. So, ang mga kapatid niya ay sila Hades, Hera, Demeter, si Poseidon, siya, at meron pa isa. So, ayun, ang nangyari ngayon, syempre, kinalaban nila si Cronus. Nagkaroon ng 10 years na war. Ang tawag dito ay Titanomachy. So, nag-war sila. Tinulungan sila nung kapatid ni Cronus, si Cyclops at si Heratoncheires. At yun ang naging dahilan kung bakit nanalo sa war na yun ang Olympian gods. Binigyan sila ng trident. Si Poseidon, binigyan siya ng trident. And si Zeus, binigyan siya ng
Thunderbolt. And si Hades, binigyan siya ng invisibility or something. Kaya nanalo sila sa war na yon. Ang galing, diba? So, meron pa akong next na kwento, pero baka next ko na ikukwento ulit yun or next na bukas na lang.